Saka tignan niyo yung kulay ng ano, ng lupa. Halos nagre-red siya. Ayan o, kita-kita na yung dalampasigan dun o. Yan guys, so tignan nyo yung napakagandang beach dito sa Pabirik. Grabe o. Para tayo naglalaro dito sa buhang. Papagas lang tayo ng 100 guys. Ganun katipid yung Smash. Ito yung gustong gusto kong kalsada dito eh oh. Ganda ng kalsada dito. Ay, dami rin natin mga nakakasalubong na mga riders. Yo guys, what is up? JB Moto, nandito na naman. And for today's vlog ay tayo ay magbi-beach ride na naman. Kamakailan lang guys ay tayo ay galing ng isang island pumunta po tayo sa isang napakagandang island, which is dun sa Parola, sa Panganiban. At ngayon ay mag-beach naman tayo. Habol tayo guys sa tag-init. Susulitin na natin yung tag-init kasi malapit na pong matapos ang summer kaya ito magsusulit-sulit po tayo ng paliligo. At kasama nga po pala natin si OBR tsaka po sila mama. Ayan, nandyan po sila sa likod. Ayan ewan kung kita sa side mirror. Ayan, gamit ni Papa yung kanyang sniper. At ako naman po ay gamit ko itong aking favorite Smash. So sa mga bago nga pala guys dito sa ating YouTube channel please pa-subscribe naman ang ating channel at para masubaybayan nyo pa yung ating mga adventure kagaya nito, para support na rin sa ating channel. Kasi po tayo guys ay medyo malapit na hong ma-monetize. As of now, ang subscribers na po natin ay nasa 850 plus. So ang bubunayin na lang natin ay 150 ay tayo ay magiging official na YouTuber. Ayan po, pag nag 1,000 po kasi ang subscribers ay alam naman natin na pwede na tayong mag-apply sa YouTube monetization program at kung saan ang isang YouTuber po ay may posibilidad na kumita So para sa akin na isang small YouTuber ay napakalaking bagay po nun. Pero syempre hindi ko po yan magagawa kung hindi po kayo magsusubscribe sa aking channel. Kaya ako po ay humihingi ng inyong suporta sa pamamagitan po ng simpleng pag-subscribe. Ayan. Update guys, nandito na kami sa bayan at ang oras natin ay 8:21 in the morning. Ayan. So siguro dadaan lang kami dito sa bibili kami ng mababaon. Ayan, kaliwa kami dito guys. Bibili kami ng mababaon. Ayan, dahil Sunday ngayon, ayan, may simba po. At dito lang tayo banda bibili ng mababaon. Meron naman dito. Dito po sa Borogtian. So yun guys, bumili lang kami dito ng sisig guys pang pulupulutan siguro. At sila Papa nandito rin si Mama nandun, siya yung nag-order. At mauna na kami dun sa may hillside kasi mag-order rin kami ng puto baon din. May mga kasama kasi kami guys doon. Nauna na sila, nakasasakyan sila. Kanina pa silang madaling araw doon. At susunod lang tayo. Dapat nga sana kani-kanina pa kami kaso medyo na late kami. Dapat mga 6:30 sana yung alis para mas maganda. Nandun na sana tayo ngayon yung pupuntahan nga pala natin ay sa bayan po ng Paracale kung nung nakaraan sa Panganiban tayo nagpunta dun sa Parola Island. Ngayon naman ay sa Paracale po. At syempre bago tayo tumuloy, syempre daan tayo dito sa Shell, sa aking favorite gas station.
At magpapagas lang tayo kasi kailangan natin magpagas kasi tayo ay babiyahe. Dapat meron tayong reserba. Isa lang bang gasoline boy? Oo, isa lang. Siguro kasi linggo, ano? Guys, ang dami nagpapagas at isa lang yung gasoline boy, kaya tayo ay pila muna. Papagas lang tayo ng 100 guys. Ganun katipid yung Smash. 100 lang po, unleaded. Pusero. At yun, pagkatapos natin magpagas ay dito na tayo sa hillside kung saan ay tayo ay mag-order naman ng puto, ano? Sana meron. Ayan guys, so kagagaling namin dito sa hillside, ano, at wala po sila available kasi po ay linggo. Oh my god. So yan guys, at tinamad na po kami pumunta ng palengke. Baka po kasi wala na ring tinda na mga kakanin kasi linggo nga. Napagplanuhan na lang namin na sa daan na lang bibili. Siguro manok na lang, kahit chokstugo na lang ang babaunin namin. Ulam na lang, ano. At diretso na kami dun sa beach. Kailangan na natin magmadali kasi medyo late na tayo. Yung mga kasama natin kanina pa nandun. So dala nga pala natin yung ating bagong camera, ano, yung ating secondary camera, yung brinag ko nung last video natin, yung Modopo H88. Susubukan ko yung ano niya, yung waterproof niya, yung pagka waterproof niya. Tignan natin kung masisira pa yung camera or what. Dinala ko yung waterproof case, ipambibideo natin mamaya sa ano, sa ilalim ng dagat. Tignan natin kung maganda ba yung kuha niya. At bigyan ko kayo ng initial na review, ano, dun sa last video natin. Ginamit nga natin siya, ano, pang vlog. So natuwa ako guys kasi napakaganda po ng kanyang audio. Hindi ko po akalain na magiging ganun yung audio niya. Kasi halos kahit hindi ka na gumamit talaga ng ano na external mic, ay talagang napakaganda po, napakalakas. Pwedeng ipang vlog. Maybe hindi lang naging maganda yung kuha niya, no, nung naka-mount sa helmet natin. Kasi alam niyo yun, pag nagmumotor tayo napakalakas ng hangin, kaya understood yun na hindi talaga maganda ang magiging resulta ng audio pag kaganon. So dito na kami, kakanan kami dito. Pero guys, pag hindi nyo siya ginagamit pang motovlog, halimbawa ay mga POV shot, napakaganda po, napakaganda ng audio quality niya. So yun po yung isa sa mga napansin ko agad, ano, dun sa ating bagong camera na yun. Napakaganda ng audio, ang linaw, ang lakas. Actually guys, aminin ko sa inyo, ito po ay walang bias, ano. Mas maganda pa siya dun sa built-in mic ng ating GoPro Hero 9. Mas malakas pa siya kasi itong ating GoPro Hero 9 ay mahina po yung kanyang built-in na audio. Pag hindi mo po siya sasaksakan nung external mic, napakahina po. Talong-talo po siya nung Modopo sa palakasan ng audio. Dito na tayo guys, so, sa marker ng bayan ng Paracale. So malapit dito yung pinagtatrabahunan ni Tropa, yung nag-ayos ng ating Roo CDL 150. Tignan natin kung nandyan siya. Di naman tayo hihinto.
Tignan lang natin kung andyan. Bukas yata sila no, kahit linggo. Oo, bukas sila pero hindi ko siya nakita. Wala yata. Ito yung gustong gusto kong kalsada dito eh. Oh. Ganda ng kalsada dito. At ang ganda guys nung ating weather ngayon, ano? Hindi siya masyadong mainit kahit mag-alas 9 na. Ang ganda ng ano niya. May araw siya pero hindi siya masakit sa balat. Ano yun? Inaabutan tayo, sorry po, nagmamadali na po kasi kami. Para sa kanilang ano yata yun, sticker para sa fiesta. Ayan, tignan nyo, ang banayad lang nung ano nung init. Siguro dahil gawa nung ulap, may mga kalat-kalat kasing ulap oh. At nasa na sila mama? Ayan, nandito na sila sa ating hulihan. So nandito na pala tayo guys sa barangay Batubalani. Ito yung crossing guys nung Panganiban tsaka Paracale. Ayun o, kung dire-diretsuhin nyo yan guys, papunta yan ng Panganiban. Pero kung kakanan ka naman ay Paracale. So dahil Paracale tayo, kakanan tayo. Matagal-tagal din ang huling daan natin dito I think ang huling daan natin dito nung tayo ay nagbisita iglesia. Oo, nung nagbisita iglesia tayo, nung nag-loop tayo dito from Paracale, pumunta tayo ng Panganiban. From Panganiban, pumunta tayo ng Kapalonga. And from Kapalonga, pumunta tayo ng Santa Elena. Yun, dito tayo nagsimula sa Paracale. Mga 2 months yata yun ang nakalipas, 2 months or 3 months, ganyan. At hindi ako magsasawang daanan tong kalsada nila dito kasi napakaganda po. Naku, mukhang alanganin naman ang ano na. Sana sila mama? Andyan pa. Antayin lang natin sila mama. Ang dami namin mga kasabay ngayon dito guys. Mga nakamotor, mga nakasasakyan, mga nakatricycle. Ito po kasing bahay ng Paracale ay ito po talaga yung dinadayo pag beach po ang pag-uusapan. Napakarami pong mga beach resort dito sa bayan na to. Kung meron nga pong beach capital town dito sa aming probinsya ay ito po yun, Paracale po ang may pagmamalaki namin dito. Ito yung bayan na punong-puno ng mga naggagandahang beach. Pinagpala sila ng mga magagandang beach. Dun po sa amin sa Labo ay wala po, mga ilog naman po doon ang magaganda. Napakarami pong magagandang ilog doon sa amin sa Labo. Guys, patayin muna natin tong ating video kasi may dalang speaker yan oh, yung nakamotor dyan sa unahan natin. Baka makapiright tayo. Yun guys, so medyo malapit na po tayo sa Kabayanan ano. Ayan, pero hindi pa po dun sa Kabayanan ang eksaktong pupuntahan natin. Papasok pa po tayo ng barangay. Tingnan nyo, daming tao guys, halos traffic. Ang daming pupunta dun sa ano, sa beach. Ang dami rin natin mga nakakasalubong na mga riders. Eto na guys, papasok na tayo ng bahay ng Paracale.
Yan po ang kasentrohan ng bayan ng Paracale. So maghahanap tayo ngayon ng Chokes to Go. Ayun, ay Andis pala yun. So yun guys, maghahanap muna tayo ng Chokes to Go na mababao natin. Sana may Chokes to Go dito. Sana makahanap tayo kaagad. Nako, mukhang wala. Mukhang wala nga. Guys, unfortunately wala po tayong nadaan ng Chokes to Go, So yung binili na lang namin ay pritong manok na lang po. Bumili kami ng isang bucket. Nasa 12 pieces yata yung laman ng isang bucket. Nagkahalaga siya ng 600 pesos. So tama na siguro yun. Nababaw din. Wala po kasi talaga. Hindi po kasi kami nakapaggayak ng mga dadalahin. Kaya hindi kami nakapagluto kahit mga kakanin man lang, So papunta na kami dun sa barangay Gumaos. Yun po yung barangay na nakasasakop dun sa beach na aming pupuntahan. So medyo malayo pa yun dito guys. Siguro mga 15 to 20 minutes pa na biyahe, Yan, tabing dagat na yan guys. Patikim pa lang yan guys, bungad pa lang yan. Yun na, nandito na tayo sa lubak guys. Grabe. Lowered pa more. Naka-lowered po kasi tayo kaya di tayo pwedeng bumakbak dun. Plus naka-slim tire din tayo. Dito nga po pala hindi ganun kaganda po talaga yung mga daan. May mga ganun po talaga kayong daan na madadaanan dito. Ayan na naman. Dapat ito pagpuusan ng LGU dito, pagandahin nila yung daan, i-repair nila. Ito yung unang beach na madadaanan ninyo, Candelaria Beach Resort. Pero hindi pa tayo dyan, dun pa tayo sa unahan. Marami rin naliligo dyan guys. Nakaligo na rin kami dyan. Napakaganda ng dyan, ng liguan nila. Yun naman guys, mga ayaw mag entrance ay dito sila pumupunta, dito sa banda na to. Ayan, tinan nyo. Kasi po sa pagkaalam ko walang entrance dyan, libre lang. Ayan, medyo maaga pa kasi kaya hindi pa ganong dagsa dyan. Pero pagka nagtagal-tagal guys, dadaming tao dyan. Ito na, napalaban na tayo sa ahon. Pero ang ganda ng view dito, Talahiban. Medyo creepy nga lang kasi tingnan niya, halos walang mga kabahayan. Di ko alam, baka private property kasi ito itong banda dito. Kasi napapansin ko wala talagang mga nagtatayo ng bahay dito. Siguro yung may-ari hindi pa niya binebenta. Saka tingnan niyo yung kulay ng ng lupa. Halos nagre-red siya. Ayan oo nga, parang private, parang pribadong lupa na to. Time check nga pala tayo guys, mag-alas 10 na. Grabe, tinanghali na kami. Ang tagal kasi namin naghanap rin kanina dun sa sentro ng Paracale. Naghanap kami ng Chokes to Go pero wala kaming natagpo ang Chokes to Go. Ayan na guys, sumisilip na yung mga magandang dagat. Ayun, malapit na tayo. Excited na ako guys, magtampisaw, maligo. So siguro tamang tama lang yung dating natin
hindi pa masyadong tanghali. Pagdating natin pwede na tayong maligo. Bakit wala pa sila mama? Nandito na tayo sa mataas na part. At kitang kita dito yung yung magandang beach dyan. Ito yung pinaka favorite kong view dito Yan na, pababa na tayo guys. At bubungad na sa atin dyan yung maganda nilang beach. Hindi pa pala. sorry guys, hindi pa pala dito. Doon pa pala sa kabila. Dito yata yun Ayan kita na yung dalampasigan doon di ba? Tanaw dito. Ayan very relaxing view. Parang kukunti pa yung tao Ayan Diyan tayo maliligo. Doon na sila mama. Nauna na. So dito guys, sakop na to ng Barangay Gumaos So kung gusto ninyong puntahan yung mga magagandang beach dito sa aming lugar, dito sa Camarines Norte, ito yung hahanapin yung barangay. Barangay Gumaos, Bayan ng Paracale, Camarines Norte. Yan, sinabi ko na yung buong address Pag kayo po ay nasa probinsya ng Camarines Norte ay this is the place to go. Itong Barangay Gumaos na to. Ito na agad yung yung pabirik. Ha? Kung dito yung usapan, di ba? Naroon dito sila. So magpa-park na tayo guys. Kumakayod yung ating kasi ang ganda ng buhangin dito guys. Tingnan nyo, pinong-pino. Baka malaglagan ng nyug Grabe Para tayo naglalaro dito sa buhangin. Dito tayo sa Lilom. So yun guys, nandito na kami sa sa beach napakaganda ng beach. Ayan. So mamaya maliligo tayo. So yun guys, tignan natin kung gaano kaganda yung yung place Tignan nyo naman Panalong-panalo guys. Ayun, kukunti pa lang yung mga naliligo. Yan guys, tignan nyo yung napakagandang beach dito sa Pabirik. Di ganun kadami yung mga taong naliligo. Kukunti lang siya. Saka yung alon medyo malakas gawa yan nung bagyong Domeng. Medyo mahangin kasi. At kung titignan nyo yung ating buhangin, ayan, kuha tayo dito ng sample. Talagang pinong-pino guys. Tingnan nyo. Maganda yung buhangin niya. Parang pulburo Maganda yung pagkapino niya. Mainit nga lang. Pare, baka mangitim ka. Guys, kakain muna tayo. Halo. Habang nakakaya yung init natin. Buhangin. Wala nang init. Sanayan lang daw yan, Mare. Kanina nga nagsisigaw at naiwanan daw niya yung Ella. Ganun din. Mainit na yung dyan. Aninit ang paa ko. Oh, yung paa wala. Damit na yung sabaw. Guys, kain muna tayo. Ito yung pagkain natin Humbalang saka sisig. Alright guys, so nandito na nga kami sa Pabirik Beach. Ayan. So napakaganda guys dito. At gamit nga pala natin itong ating secondary camera, itong minicam. At lilibot-libot kami dito ngayon. Buti na lang guys at nakapagbaon tayo ng ating shade na malupit. Hindi natin nakakalimutan. Napakatingkad po kasi ng ng sikit ng araw. Ang sakit sa mata pagka wala ka nito.
At nakaupo lang tayo dito ngayon guys, pinagmamasdan yung napakagandang view dito sa Pabirik Beach. Ayan, tignan nyo. Yo guys, what is up? So tapos na ang ating paliligo ano, at tayo po ay uuwi na. So mauna na tayo dun sa mga kasamahan natin ano. Ang service kasi nila ay jeep, tsaka merong isang kotse, saka merong isang L3. So pauwi na tayo guys. Sobrang tarik dito pero kaya naman ang tresera ng ng Smash. So thank you guys sa mga nakarating dito sa part na to ng ating video at sa mga bago ay sana po ay kayo ay mag-subscribe naman sa ating channel bilang support, at kung nagustuhan nyo naman yung ating content for today ay pa-like na lang, paiwan ng like and comment. So hanggang sa muli, JB Moto, pansamantala po munang magpapaalam. Peace!